Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan na PBBM iyak na. Nako, taong bayan di na pabubudol pa. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito. Nako, eto po President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan, sabi po dito sa balita, 59 minutes ago mula po sa JME News, Marcos wants Filipinos to remember change for the better or for better under his term. Nako mga kababayan, eto na, medyo natatawa tayo dito ha. Kasi gusto niyang maalala natin yung kanyang termino, no? For the better. Pero ang mga nangyayari naman po sa kanyang administrasyon, mga kababayan, no? Actually kapag sinabi eto ah, real talk tayo dito mga kababayan. I-comment nyo kung anong first impression nyo kapag naririnig nyo ang pangalang Bongbong Marcos Jr. or PBBM or President Marcos Jr. Isa lang po kasi ang lagi kong na pumapasok sa utak ko sa isip ko, no. Pag naririnig ko po itong pangalang ito, isang isang adjective lang ang pwede nating ma-describe dito kay President Bongbong Marcos Jr. Yun po ay sinungaling. 'Di ba? Hindi ko alam. Kayo, ano pong first impression ninyo, 'di ba? Kasi yun po ang based on the things, no, na nangyari, no? Based po sa mga nangyayari sa ating bayan, 'di ba? Based po sa kanyang mga sinasabi. Oh, kabaliktaran lahat po ng kanyang sinasabi. So ano ba ang ibig sabihin niyan? 'Di ba? Eh di sinungaling. Oh. Tapos sasabihin mo, maaalala ka ng mga Pilipino, change for the better. Sa bagay, wala namang masama kung magbabago, di ba? Yun nga lang, hindi mo maiiwasang isipin ng taong bayan na ikaw ay sinungaling. Di ba? Oh. Di ba? Sinungaling eh. Paras tayo nang naiisip. Di ba? Eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin itong sinasabi. Eto, pangakong pagbabago ni PBBM. Yan ha. Pangakong pagbabago ni PBBM, itatatak na ni President Bongbong Marcos Jr. Natatapusin niya ang kanyang termino na mayroong malalasap na pagbabago ang bansa para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Ha? Eto, kung hindi na hanggang sa matapos po ang inyong termino, kung hindi na kayo mangungutang, maybe may malalasap ang taong bayan, di ba? Pero kung bawat taon ng termino mo, trilyones ang inuutang, wala naman nakikitang mga proyekto. Aba, hindi po pagbabago para sa ikakabuti ng mga Pilipino 'yan. Ha? Ikakasama 'yan ng mga Pilipino. Bakit? Ha? Lalo pa pong magtataasan ang mga presyo ng mga bilihin because hahabulin po yung utang natin, no? Through taxes, marami pa sigurong makikreate si Recto na pwedeng pagkakitaan ng mga tax diyan, di ba? Kasi diyan babawi sila di ba? Dahil sa napakalaking utang nila, kailangan nila ngayon ng mga napakalaking pera to sustain, no? Paying our debts mga kababayan. Di ba? Sino ang maghihirap? No? May ikakabuti ba yan sa mga Pilipino? Lawa mga kababayan. Kaya olats na naman itong si PBBM. Pangako lang ito. I'm pretty sure mga karubyo natin. Okay? Ito, pasadahan din po natin. PBBM pa rin mga kababayan. Ito, usapang bigas naman muna tayo.
PBBM sa murang bigas. Sabi niya po dito, since our production is already going up, bababa ang cost of production. Ang pagbebenta ng NFA, ng bigas, pababa ng pababa ang presyo. That's why I'm so confident masabing sustainable ang murang bigas, mga kababayan. Oh. Di ba? Yung production daw ay pataas ng pataas. Ibig sabihin, mga kababayan, mataas po ang mataas ang supply natin. Napakarami nating supply ng bigas, di ba? Yun yung gusto niyang i-emphasize dito eh. Di ba? Marami tayong bigas, okay? Oh. Then yung cost of production daw ay bababa. Syempre, kasama na po diyan yung pagbili ng bigas ng gobyerno, di ba? Kasi marami na eh. Yung price niyan bababa. Sino po? Ito, hindi na natin kailangan hulaan. Pero itatanong ko pa rin. Sino po ang mahihirapan? Sino po ang magsasakripisyo sa bigas na yan? Yung mga magsasaka po natin, mga kababayan, sila po ang magsasakripisyo para sa taong bayan, which is na hindi sapat din ang kanilang kikitain. Yung cost of production, kaya nga bababa yung cost of production, di ba? Kung magbebenta, eto kasi ang balita, eto ipakita ko na lang sa inyong balita, mga kababayan. Sabi po dito sa Abante News Online, mga karbi natin, mga magsasaka walang ganang magtanim sa 10 pesos sa kilong palay. Ang tingin natin, sabi po dito ni ng magsasaka, yung kanilang yung tagapagsalita. Sabi po dito ay ang tingin natin dapat tutukang mabuti ito. Dahil baka kung hindi magtanim ang ating mga magsasaka, malaking problema ito. Kasi alam natin yung production cost ay mataas talaga. Okay, mataas po ang production cost para po sa mga magsasaka. Pero si PBBM sabi niya po dito, ang production cost ay bababa. Siyempre, bibili lang sila eh. There is no such production. Actually, buyer po sila eh. No? Ang production talaga ito, mga magsasaka. Di ba? Yung production cost ay tumataas talaga at bagsak ang presyo ng palay. That's why. Kasi marami na nga ang supply. Di ba? Baka mag-surrender ang ating mga magsasaka. Huwag naman sana. Mga kababayan. Huwag naman po sanang sumurrender yung ating mga magsasaka. May mga pamilya din po yan na umaasa sa kanila, mga kababayan. Kaya dapat balansihin po ni President Bongbong Marcos Jr. Kung tutuparin niya man yung kanyang pangakong 20 pesos na kilo ng bigas, pero ang magsasakripisyo pala, mga kababayan, ay ang mga magsasaka. Di ba? Edi useless din, mga karbi natin. Tayo tuwang-tuwa tayo. Hindi nga kami nakakabili ng 20 pesos na kilong bigas. Wala rito eh. Yung mga nakakabili ng 20 pesos na kilong bigas, tuwang-tuwa. Pero yung mga magsasaka natin, mga karbi natin, sila po ang umaaray. Sila po ang talagang apektado. Sa pangakong 20 pesos na kilong bigas ni President Bongbong Marcos Jr. At sabi niya, sustainable ibig sabihin, sustainable din yung pag-iyak ng ating mga kababayang magsasaka. Nako po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Ayan, opinion ko lang po, mga kababayan. Kayo, syempre, meron din po kayong mga kanya-kanyang opinion. I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan po natin, itong matindi. Team EBC. Todo ang banat kay VP Sara Duterte. Sino ba itong Team EBC na ito? Okay. 3 spokesperson na sina Abante, A. Okay. Bokoy, B. At Castro, C. O mas kilala bilang Team EBC. Sabay-sabay na ang banat kay VP Sara Duterte. Kita nyo na yan. Bakit ganun? Pag nawala ba si VP Sara sa pwesto, uunlad na ang Pilipinas? Or kayo lang ang uunlad kasi wala nang titira or wala nang pupuna sa mga ginagawa ninyong kalokohan sa gobyerno? Di ba? Napansin ng mga netizens na 3 spokesperson na ang ginawang diskusyon si VP Sara. Ito ay sina House Representative Spokesperson Atty. Princess Abante,
House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bocoy at Malacanang Press Officer Attorney Clara Castro. So yung ABC na yan, tandaan nyo mga karibin natin. Sapagkat baka dumating ang araw, no? Itong ABC na ito, ay baka umabot po ito ng ABC up to Z. Okay, abangan lang po natin kasi padami po sila ng padami, no? Padami ng padami yung binabayaran ng gobyerno para lang umatake kay Vice President Sara Duterte. Nako po, sayang naman po yung kaban ng bayan. Sayang naman po yung pinaghirapan ng taong bayan. Sayang naman po yung tax na ibinabayad ng taong bayan para ipasweldo sa mga bungangang walang kwenta. Di ba? Alright, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po mga kabayan. At ito, President Bongbong Marcos na naman uli. Sabi niya po dito, lahat ng impeachment process nasa legislatura. Yan. It's between Congress and Senate. I'm busy with the transport, with the rice, with all the different things that we are doing. That nauubos na ang oras ko doon. Wala naman akong papel doon sa impeachment. Correct. Very correct. Talakpakan po natin. Pero ito lang ang medyo napansin ko dito. Sabi niya po dito, busy siya sa transport. Ano kaya yung transport na ito? Wala naman tayong nakikitang ano ba ito, mga seaport, ano ba ito? Seaport, airport, 'di ba? Yan po yung mga biggest mga project dapat, no? Pagdating sa transportations like that, 'di ba? O MRT, LRT, nandiyan naman yan no? With the rice. Busy daw siya sa rice. Bakit nagtatanim ka ba? BBM ng rice, 'di ba? Bakit? Ilang resolution ba, ilang batas ba ang kailangan gawin para diyan sa rice na yan? 'Di ba? Ilang beses ba kayo gagawa ng mga resolution para sa bigas na yan? Sabi pa dito, with all the different things, ano kaya itong different things na ginagawa ni PBBM? Busy napaka-busy mo naman. Kawawa ka naman, President Bongbong Marcos Jr. Busy ka. No? Wala ka ng panahon para mag-party-party. Kaya wala siyang pakialam sa impeachment complaint na yan or impeachment na yan. Anyway, ano kayo nyo masasabi dyan, mga kabayan? Busy po ang ating Pangulo, ito pa, last po natin pag-uusapan. Ito talaga. Ayaw talaga nilang tigilan si former President Duterte. Nakadetain na nga sa ICC sa The Hague, Netherlands. Pero eto, bumibira pa rin ang mga hinayutak. Ito mga kabayan ng balita. Dating staff at nagpapanggap na jowa. Biruin mo, napakatanda na, may jowa pa. Jowa ni former PRRD. Hinamon ni Kitty Duterte. Yan Hinamon ni Kitty Duterte ang umano'y nagpapanggap na jowa ni former President Duterte na anyay. Dating staff nito. Nagpapakalat rin umano ito ng maling impormasyon. Kayong mga kayong Tricom, birahin nyo ito. Maling impormasyon daw To this certain individual, I'm telling you, if my mother has been tolerating your behavior, I will not. Sabi po ni Kitty Duterte. We have different temperaments. Should you show that odyssey again, come up. Teka lang ito. Come up to me, no? Why don't you come back to the Philippines so we can exchange words? You and I without your backer, of course. Yan mga kaubayan. Galit na po siya. Kitty Duterte, ito lang nakakapagtaka, no? Lahat talaga gagawin nila para masira po si former President Duterte. Nananahimik na yung tao, wala nang ginagawa. Hindi na sila pinakikalaman, pinababayaan na lang po sila. Gawin nila kung ano mang gusto nilang gawin sa mga Duterte. Pero eto, masaklap, matindir naman. Anong akala nyo kay former President Duterte? Nasa showbiz? Jowa? Anong mga term na yan? Jowa? Okay, hindi naman po nasa showbiz si former President Duterte. Politician po siya, mga kababayan. Well, anyway, very, very popular politician si former President Duterte. That's why sumasakay po ang mga inayutak na ito. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang balitang ito or ang video ito. At bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito
ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos buweltahan ni Senator Jingo Estrada na sinungaling si House spokesperson Princess Abante at tila pinangaralan ni Senatorial-elect Dante Marcoleta ay heto na, pinakita na sa wakas at tila sumabog na rin ang presidential sister na si Senator Amy Marcos at hindi na rin nakapagpigil pa at tila bumuelta na sa House spokesperson ng Kamara na si Princess Abante at ang House Speaker na si Martin Romualdez. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa wakas bumuelta na at tila matapang na sinagot ng presidential sister na si Senator Amy Marcos ang mga tirada sa kanya ng bagong spokesperson ng Kamara na walang iba kundi si Princess Abante. Ito'y matapos magbigay ng komentaryo ang Senado sa San Juanico Bridge sa press briefing nito sa Senado noong June 5. Tila nagpalitan naman ng maanghang na salita o pahayag sina Senator Amy Marcos at ang House spokesperson si Attorney Princess Abante kaugnay sa isyu ng rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Pinuligsa ng presidential sister na si Amy Marcos ang pasaring na tila ipinapasa sa kanya ang di umano'y pananagutan sa kabila na aniyay mas malalaking papel ng iba pang leader sa usaping pondo para sa pagsasaayos ng nasabing tulay. Mainit ang naging tugon ni Senadora Amy Marcos matapos siyang tanungin ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante kung ano raw ang naging ambag niya sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge, isang isyong umusbong matapos igit ni Marcos na mababa ang alokasyon ng pondo para sa nasabing tulay. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Marcos na mula pa noong 2018 hanggang 2025, humigit kumulang sa 451.4 milyong piso lamang ang inalaang pondo para sa pagkukumpuni ng tulay. Giit ni Marcos, siya mismo ang nagtatanong kung saan napunta ang bilyong pisong inalaan sa ilalim ng General Appropriations Act, partikular na ang 4.7 bilyong piso para sa iba't ibang proyekto sa Maharlika Highway, kung saan napabilang ang San Juanico Bridge. Mariing kinestyon ng senadora ang tila pagkatuon ng pansin sa kanya. Samantala anya ang mismong leader ng Kamara na si Speaker Martin Romualdez na taga-Leyte rin ay tila hindi kinukwestiyon. Binatikos din ni Marcos ang di umano'y kapabayaan ng Department of Public Works and Highways at ng Kamara. Punto niya, bilyong piso na ang ginugol sa mga proyektong pangkalsada, pero ang San Juanico Bridge ay tila naiwan sa pintura lamang at hindi man lang nabigyan ng sapat na inspeksyon at rehabilitasyon. So ayan mga kababayan, no? Huling-huli po itong spokesperson ni Tambaluslos. Oh, 'di ba? Kayo naman pala dapat dapat tanungin, bakit si Senator Amy ang tinatanong mo? 'Di ba? Bakit ka hindi muna kumonsulta kay Tambaluslos kung saan napunta yung bilyones na pondo pala, no? Para dyan sa San Juanico Bridge, mga kababayan. Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito ay comment ko na lang po sa baba. At maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.